kakatapos ko lang mag-batch film ng mga YouTube shorts. So, ayan, kakatapos ko lang mag-yoga. So, ayan, naghilamos ako. So, please ignore kung basa yung damit ko. I-edit ko na tong YouTube shorts na film ko kasi due date ko na bukas. So, ayusin ko lang to. So, kwentuhan ko lang kayo about sa nangyari ngayon umaga. Actually, ngayon, nag-e-edit pa rin ako ng mga YouTube shorts kasi I like to batch yung mga YouTube shorts ko para hindi ko na siya iisipin. And also, another thing, I woke up really early kanina, mga 4 a.m. and ginawa ko na yung quiet time ko. Pero siguro dahil sa sobrang aga kong nagising, nakatulog ako ulit and nagising ako siguro mga 8 na. So, medyo nag-rush na ako sa pag-prepare ng breakfast and hindi naman super rush. Parang medyo nagmadali lang ako kasi I needed to do some other things on my to-do list. Like, yun nga, yung paggawa ng mga YouTube shorts and also, feeling ko na late ako nagising probably because I had a nightmare kanina and it involves death of one of my pets. So, it was heartbreaking and nararanasan niyo din ba yun na kapag binabangungot ka, you tend to sleep more? Kasi parang I wanna know what happens next. Something na ganun. So, I'm praying na wag naman sana kunin ni Lord agad. Nasasad lang ako kasi yung mga pets ko, yung mga dogs namin, kahit makukulit sila, love ko sila. It was only this year na naging fur mommy ako kasi allergic ako sa aso. But since we needed more security sa bahay, I thought na we needed one dog. Pero pregnant pala yung nakuha naming dog. Hanggang sa nanganak na siya ng first 3 muna and then later on nabuntis siya ulit. So dalawa naman. Nadagdagan ng 2. So I wasn't sure kung ipapamigay namin yung 2 kasi na-attach na kami doon sa 3 eh. And parang ayoko rin pamigay yung 2. I'm not sure. And also, meron pala akong binibinge watch na YouTube channel and it's called Animal Aid Unlimited India. And if you search for it, dun ko nakikita yung mga ni-rescue na mga stray animals like mga dogs, cats. One time, meron ako napanood na squirrel and mga donkeys, horses, cows. And super natouch ako dun sa YouTube channel na yun kasi para siyang pause dito sa Philippines. Siguro dahil doon ako nagkaroon ng interest sa mga stray animals. Kaya kumuha kami ng Aspin. And yung Aspin pala na kinuha namin, napakakalmado niya. Takot ako sa dogs growing up. Pero nung nakilala namin siya, sobrang I like her a lot. One time, chine-check namin yung construction ng bahay. Tapos nakita ko siya, nakasmile siya sa akin. Tapos nakakagaan ng loob. So, ganito pala yung feeling ng isang fur mommy. First time fur mommy. And unfortunately, allergic kami sa aso. So, doon lang sila sa labas. Pero pinapakain namin sila lagi. Sobrang saya ko lang ngayon na ganito pala yung experience na maging fur mommy. So, ayun.
Anyways, I'm not sure if dapat ba may ginagawa ako habang nakikipag-usap ako sa camera. So let me know in the comments below if you find it boring kapag nagsasalita ako sa camera na directly lang, or do you need something na parang I should do something else, like siguro doing my makeup or doing some editing here. Kasi parang hindi ko nahati yung focus ko. If you're a content creator, please let me know kung anong mas gusto nyong gawin, yung nakikipag-usap lang ako sa camera. Kasi parang feeling ko it feels more intimate and personal when I'm talking directly in front of the camera. Or maybe I should do something else, like mag-multitask ako, like yun nga, yung pwedeng mag-makeup habang nagsasalita ako para at least hindi naman mukhang boring sa inyo. So, medyo 50-50 ako when it comes to that. And so, mag-edit lang ako habang nagsasalita. So, try ko muna both, see which one's better. I feel like I'm doing a good job kung I'm talking in front of the camera kasi hindi ko nahati yung focus ko. I don't know. So anyways, yeah, I'll do my best. I'm also at the point in my life wherein parang feeling ko dapat ayusin ko yung buhay ko. Like, I will try to do my best na i-achieve yung mga dreams ko. Kasi I've always thought na after college, parang it's an opportunity for me na ito pa rin yung mga pangarap ko. And I did some of my dreams na achieve ko na. But as you grow older, parang feeling ko dapat lagi ka nagsaset ng bagong goals to achieve para meron kang bagong purpose na here's what you need to do right now. Parang nasa season ako na gano'n na parang I needed to level up. Like, I needed to achieve some of my other dreams. Ganyan. And right now, one of my dreams is to grow here on YouTube. Na-enjoy ko talaga yung paggawa ng content and researching and filming and editing and talking in front of the camera. Pero since I've been doing this since March this year, walang perang pumapasok. I'm hoping na yung content na ginagawa ko is helpful sa mga audience ko. But ito lang yung ginagawa ko since March, and hindi rin ako masyadong naghahanap noon ng bagong client kasi gusto ko mag-focus dito sa YouTube. But I'm running out of my savings na, and feeling ko gusto na ni Lord na maghanap ako ng ibang clients, but nahihirapan ako maghanap ng clients. Meron akong unemployment gap, but it's not really a gap for me kasi yun nga, busy ako sa paggagawa ng mga YouTube videos. Nalulungkot ako ngayon. Today's a Saturday, and I have 2 goals this week. And that is to find a new client and to create lots and lots of videos. And here I am, nag-vlog ako since Sunday. I'm at a point in my life na talagang iniisip ko na lang talaga yung price. Yung, di ba may kasabihan na keep your eyes on the price? So, iniisip ko na lang na, okay, 6 months from now, if I get monetized, then it will be all worth it. 6 months from now, kung magtsatsaga pa akong maghanap ng client, I will get a client and it's gonna be worth it. So, siguro nasa season ako ng buhay ko ngayon na I need more faith in God. Like kanina sa quiet time ko, nabasa ko yung battle ni Gideon sa Book of Judges. And gusto ni Lord na bawasan yung mga soldiers niya kasi they don't want to think na parang they did it on their own strengths. And so, binawasan niya na from 10,000, naging 300. So, yung mga kalaban nila na mga Midianites and Amalekites, correct me if I'm wrong, it's just based on my memory, sobrang dami. But they won even though 300 soldiers lang sila. And feeling ko, I needed more faith ngayon and not just rely on my strengths. I hope this inspired you guys. It's not easy admitting to the world na ngayon I'm struggling, I'm financially struggling, and I have to hold on sa promise ni Lord. Magpo-provide siya. I feel na I didn't do a good job doing this and talking in front of the camera, so feeling ko nasagot ko na yung tanong ko kanina na maybe I should focus more sa camera sa inyo kaysa yung nagmo-multitask ako dito kasi nahati talaga yung attention ko. So, let me just go finish this. Oh, and also, pahabol lang, I also realized na when I started doing daily vlogging last Sunday, pansin ko, dami kong
footages na kailangan talaga nagdi-delete ka lagi kasi na-overwhelm ako sa sobrang dami. So, yeah. Ganun pala talaga kapag nag-daily vlogging. Pero what's good with daily vlogging is that nasasanay na ako. Like, alam ko na kung anong camera angles yung gagawin ko. Like, alam ko na kung ano yung sasabihin ko, ganyan. Yeah, and I'm enjoying it, to be honest. So, yeah. Mag-i-edit na ako talaga, I promise. Mag-i-edit na talaga ako. So, kumain na kami ng lunch and nakapaghugas na kami. Just ignore kung basa yung sando ko. Kakasipilyo ko lang. It's a Saturday afternoon and umuulan pa sa labas. Pero, kailangan ko magpakasipag. Kailangan ko mag-upload ng YouTube Shorts and at the same time, kailangan ko rin mag-film ng vlog. So, ganun talaga. Walang weekend if it's really your passion. If gusto mo talagang ipaglaban yung passion mo. I just wanna ask if kayo ba, if for example, meron kayong passion and you're not getting any income from it, what do you do? Do you find a job to pay the bills? Or pinupush nyo pa rin yung passion nyo para eventually you'll get paid for it later on? Please let me know in the comments below kasi it has always been at the back of my head. Kailangan ko kumayod, kailangan ko lumaban. So, tapos na ako mag-schedule, pero nilalagyan ko pa ng descriptions and tags yung mga YouTube shorts ko. And honestly, madali lang naman siya, kaya lang medyo time-consuming na siya. So, ayun. And ayoko naman na hindi siya gawin kasi I don't really want to skip it kasi syempre, I really want my YouTube shorts to be more searchable. So, ito ako ngayon, tinatsaga ko talaga maglagay ng search kasi some of my YouTube shorts are discovered through search. So, ayan. Ako ginagawa to ngayon. So, let me just do that. Okay, so kakatapos ko lang mag-edit ng description and tags ng mga YouTube shorts and now nakakaramdam ako ng antok. So, magpa-power nap muna ako, you know, always listen to your body. If inaantok ka, umidlip ka muna.